Yan, what's up dribblers at mga ka-shooters, kamusta po kayo? Hindi nga po magandang balita ang pagkaka-injury ni Jamie Malonzo. Pero kung hindi magandang balita kay Jamie, ito namang si Ralph Koo. Mabibigyan nga ba ng magandang contract extension ng Barangay Ginebra San Miguel? Plano ni Coach Tim Cone para sa nalalapit na Olympic qualifying tournament, ibinunyag na ni Miss Erica D. Tara, pag-usapan at talakayin po natin yan matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating mga video. Yan po ipaglalambing kung nagugustuhan nyo ang ating video. Hindi nga po magandang balita para sa Barangay Ginebra San Miguel ang pagkaka-injury ni high-flying forward Jamie Malonzo, lalo ngayong All-Filipino Conference dahil isa siya sa mga inaasahan ng team. Alam din naman natin mga shooters na member din siya ng ating pambansang koponan na Gilas Pilipinas. Kaya kung medyo malala ang injury, pero siyempre wag naman po sana mga shooters, at gusto natin siyempre makabalik as soon as possible si Jamie Malonzo dito sa koponan ng Barangay Ginebra San Miguel. Kaya kung medyo malala yan, parang mabigat po yan para sa Barangay Ginebra San Miguel. Pati sa Gilas Pilipinas, lalo na itong kampanya nila sa All Filipino Conference ng Barangay Ginebra San Miguel, mga shooters. Malaking kawalan po yung 15 plus points average ni Jamie Malonzo every game para dito sa Barangay Ginebra San Miguel. But still, wala pa naman pong inilalabas na statement ang Barangay Ginebra San Miguel or si Coach Tim Cone, even po si Boss Al Francis Chua, patungkol nga po sa lagay ng injury ni Jamie Malonzo. And hoping po tayo na hindi po talaga malala. Kasi if malala yan, maraming hindi matutuwa sa kalagayan ni Jamie Malonzo at maaring hindi na rin siya makabalik this conference mga shooters, at may posibilidad din na hindi siya makalaro sa Olympic qualifying tournament this coming July sa Gilas Pilipinas. Madami, pero yung Gilas Pilipinas mga shooters, marami pong option yan. 'Di ba? Kasi maraming pwedeng ipalit kay Jamie Malonzo. Pero pagdating po dito sa PBA, sa Barangay Ginebra, medyo mabigat yan para sa mga kabarangay. May mga nagsasabi na kesyo babalik itong si Arvin Tolentino para sa Barangay Ginebra. Pero lahat po ng iyan ay pawang espekulasyon pa lang at masasabi nating pawang chismis pa lang yan mga shooters. At syempre mag-aantay tayo ng katotohanan kung ano nga po ba ang gagawing move ni San Miguel Corporation Sports Director Al Francis Chua para sa laban ng Barangay Ginebra San Miguel sa kampanya nga po nila dito sa kasalukuyang All Filipino Conference. Babalik si Arvin Tolentino sa Barangay Ginebra. Malaking tanong, sino ang dadalhin sa Northport Batang Pier? Si team manager Pido Harencio, nagsabi na gusto niya si Ralph Koo. So may nagtatanong, bibitawan ba ng Barangay Ginebra si Ralph Koo? Pahayag naman ni Coach Tim Cone. Papayag ba si Coach Tim Cone na mawala sa lineup ang mahusay na si Ralph Koo? Mga shooters na nagsasabing si Arjon Mariano o si Sidney Onmobere ang pwedeng kapalit netong si Arvin Tolentino, mga shooters, 'di ba? So ang pinakamaganda rito siguro mga shooters, para maging fair ang lahat, ipagdasal lang po natin yung kalagayan ni Jamie Malonzo, mga shooters, no, para mapabilis yung kanyang recovery, at syempre gusto siyang makasama ng mga fans ng Barangay Ginebra, at syempre gusto po natin siyang makitang maglaro sa Olympic qualifying tournament para po sa ating pambansang koponan na Gilas Pilipinas, mga shooters. Nasasabak nga po dyan sa Riga, Latvia. Kung gugustuhin ng Northport Batang Pier na kunin, ito pong si Ralph Koo, malabo po siguro mga shooters, dahil sa tingin ko bibigyan ng panibagong contract extension para kay Ralph Koo sa Barangay Ginebra San Miguel. Ito nga po si Ralph Koo ay pumirma lang ng 1 taong kontrata para sa Barangay Ginebra San Miguel. Ngayong maganda ang laro niya sa kanyang ipinapakita, dapat bang mabigyan ng panibagong contract ang nasabing manlalaro? Para sa akin mga shooters, walang question sa husay na pinamalas ng 23rd pick ng Barangay Ginebra San Miguel sa second round pick ng Barangay Ginebra mula sa PBA 3x3. Nabigyan ng pagkakataong makapaglaro sa 5-on-5 sa PBA. Inamin din ni Coach Tim Cone na umasa talaga siya na makukuha nila eto pong si Ralph Koo sa nasabing draft. Dahil dyan, may pag-amin si Coach Tim Cone. Narito po si Coach Tim Cone sa ulat ng Rappler, mga shooters. Hindi namin pinili si Ralph Koo dahil nakapaglaro siya sa aming on tour o yung team namin sa 3XT. Inaasahan na namin na makukuha namin siya
sa nasabing PBA draft na yan. At walang ibang team na kukuha sa kanya dahil alam namin na kami lang talaga ang nakakakilala sa kanya. Parang nakatadhana yan mga shooters, no, sa Barangay Ginebra. Etong si Ralph Koo, mga shooters. So, kaya nga sabi nga nila, nakikilala, sila lang yung nakakakilala kay Ralph Koo na ngayon talagang pinakikinabangan na nila ng gusto sa ganda ng inilalaro at ng nasabing manlalaro. Kaya naman para sa akin mga shooters, deserve ni Ralph Koo ang extension contract dito po sa Barangay Ginebra, San Miguel mga shooters. Imagine niyo yung laban nila kontra sa Blackwater Bossing, nakapagtala siya ng 14 points. Kontra naman po dito sa Northport Batang Pier, nakapagtala nga po siya ng almost triple-double, 24 points, 10 rebound, 9 assists. Isa na nga lang, may tatakda niya na yung assist na triple-double mga shooters. Yung tikada niya sa labas, no, 6 of 11, medyo mabigat talaga sa isang rookie na katulad po ni Ralph Koo mga shooters. Isa pa lang po nakakagawa niyan sa PBA, ito pong si Scottie Thompson. Diyan po sa Barangay Ginebra, nung way back 2016 mga shooters, PBA Governors Cup ay nakapagtala si Scottie Thompson ng triple-double performance. Pero nauna na po diyan na naging etong si Johnny Abarrientos ng Alaska Milk noon, na bata rin ni Coach Tim Cone. Ito pong si Johnny Abarrientos. At nung 2018 ay ginawaran din po ng PBA Rookie of the Year. Ito nga pong si Scottie Thompson at naging PBA Finals MVP. Ito pong si Scottie Thompson. Pag-usapan naman po natin, ito pong plano ni Coach Tim Cone para sa Gilas Pilipinas. Sinabi nga po ni Erica D sa nalalapit na laban ng Gilas Pilipinas sa Olympic Qualifying Tournament dyan po sa Riga, Latvia. Ang SVP Executive Director na si Erica D ang nagsabi ng plano ng Gilas Pilipinas na pinamamahalaan nga po ni Gilas Pilipinas Head Coach Tim Cone at Team Manager Richard Del Rosario. Bago ang kanilang pagpunta sa Riga, Latvia, narito po si Miss Erica D sa ulat ni Kinito Henson ng Philstar. Sinabi ni Miss Erica D na recall ni Coach Tim Cone ang Gilas Pilipinas players diyan sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna. At ito ang plano, magti-training sila ng ilang araw sa loob ng Inspire Sports Academy bago tumulak papunta ng Europa para sa tune-up game na sana sa pagpunta po nila doon mga shooters sa Europa, talagang inaasahan natin na kumpleto dito pa lang sa pagpasok nila. Actually, dito pa lang dapat sa pagpasok nila sa loob ng Inspire Sports Academy. Yung lahat ng player na pinatawag, 14 player, inaasahan natin na kumpleto po yan mga shooters. Kahit si Jamie Malonzo, gusto nating makita dyan sa loob ng Inspire Sports Academy mga shooters. Kumpleto ang mga manlalaro. Tapos, sa mga tune-up game nila, syempre, walang ma-injury. Para pagsagupa po natin, pagsagupa ng ating Gilas Pilipinas sa Olympic Qualifying Tournament, lahat ng manlalaro ay healthy para mas malakas ang competition na sasagupain dito sa ating pong pambansang kupunan. Sandali lang naman po nila sandali lang sila magkakasama sa training mga shooters, no? Dahil may 10 days nga lang po sila para paghandaan ang tournament. Kung titingnan natin, sobrang kulang talaga ng araw na paghahanda. Pero ganun pa man, umaasa tayo na magandang laban ang ipapakita ng ating pong pambansang kupunan na Gilas Pilipinas mga shooters. Dahil kung sa Pilipinas ito ginawa, ay sadyang aabangan din ng ating mga kababayan mga shooters, no? Tulad din ng Riga, Latvia. Ayon sa isang website sa www.bestrendas.lv, sold out na po ang ticket sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa laban ng Georgia versus Latvia, laban ng Gilas Pilipinas versus Latvia. At kahit maging final game ay sold out na din po. Ganon din po ang inaasahan ng ating mga kababayan Pilipino mga shooters. Dahil kung sa atin nga ginanap, again, magiging sold out din po yan mga shooters, dahil inaasahan natin ganon din ang suporta ng mga Pilipino sa ating Gilas Pilipinas. At kahit siguro gabi na rin naman yan dyan sa Latvia mga shooters, umaga ay gabi dito sa atin, susuportahan pa rin ng ating mga kababayan Pilipino. Ito pong magiging panagupa ng ating pong Gilas Pilipinas dyan sa Riga, Latvia para sa Olympic Qualifying Tournament na inaasahan natin na magpapakitang gilas ang ating Gilas Pilipinas. Marami pong salamat sa inyong panonood. Ano man po ang inyong maging opinion, pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingatin, God bless everyone. Adjourn!